Yung pong company ko, last month po, nag-send po ako ng resignation sa company ko. Kaya lang po hindi tinanggap na amo ko. Kasi po may offer letter na po ako sa ibang company. Kaya po ako nag-send ng resignation sa amo ko. Ayaw po tanggapin ng amo ko. Ayaw niya po ako paalisin sa company ko. And then, yung pong pinag-pray ko nung last Friday, malapit ko na po makuha. Praise God. Saka po, in-increasean po ng amo ko yung salary ko. And then, nag-hire po kami ngayon para makuha ko po yung payoff pa saka yung shifting. Praise the Lord. Yun po, nagpapasalamat po ako sa Panginoon kasi ang tagal-tagal po kasang pinagdasal yun. Amen. Tapos po nung nag-altar call nung last Friday, saka po, yun. Sabi ko, bago po ako lumapit sa altar call na, piniliin ko na po talaga kay God na, sabi ko, etong year na to, sabi ko, God, ibigay niya sa akin, ibigay niya. Kasi po yung desire talaga ng heart ko. Pag nag-pray ako, feeling ko, sometimes, pag lumaluwag ako sa Panginoon, parang, sabi ko, parang hindi na dinidinig yung mga dasal ko, pero, parang napakatahimik, pero eto nga po, itong month na to, tapos, yun, binigay na po sa akin yung paper ni God. Praise God. Medyo po mahirap kasi po yung offer ko sa ibang company, malaki po, doble po nung sahod ko, pero yung time, hindi ko po alam yung time doon. So matagal na po ako sa company ko, sabi ko kay Lord, nagdadala yung heart ko po, kasi po maiiwan. Aalis po ako pag tinanggap ko po yung offer, idadali nila ako sa ibang ano. Sabi ko kay God, mag-i-stay na lang ako sa company ko, ibigay na lang po sa akin yung aking pinag-pray ko, and then, yun. Thank you, Lord, binigay na po sa akin. Praise God. Malapit na po makapag-attend ng mga prayer meeting. Amen. Napakabuti po ng Panginoon. Amen. Pinabalik ko po sa kanya po ulit. Pasasalamat. Magandang umaga po sa lahat. Una po, binabalik ko po ang paborit pasalamat sa Panginoon dahil magaling na po ang asawa ko. Tunay po na pag may karamdaman sa pamilya, totoo pala po yung kasabi na kahit walang pera, wala nang may sakit. Bukod po sa kagalingan, pinapasalamatan ko po sa Panginoon ng kalakasan na binibigay niya sa amin sa pagsubok. Ang pagpapatawaran sa aming mag-asawa na nakita ko po, lalo na sa Dubai, napakadalang na nagiging matagumpay na magpamilya, mag-asawa na nagiging buo. Pero alam ko po, kaya isa kami sa mga yon. Dahil pinagbubuklod kami ng Panginoon sa pagmamahala. Nakita ko po ang kaibahan namin sa ibang hindi mananampalataya. Nandun po yung kataasan ng pride. Sa negosyo po namin, talagang pag hindi po mapagpasensya ang asawa sa asawang babae, talaga pong maubusan ng pasensya. Napakabuti po ng Panginoon na pinupuri ko po siya dahil sa kababaan ng loob ng asawa ko na laging handang magpasensya sa ugali ko. Pinasasalamatan ko din po ang Panginoon sa buhay ng mga nag-aalaga ng mga bila ko. Alam ko po na hindi magiging puno ang bila na halos 60 katawang ang laman kada bila dahil sa mga taong nagmalasakit na nag-aalaga ng mga bila ko. Pinuntahan ko po ang mga bila ko kagabi nung isang araw. Ang lilinis po. Salamat po sa buhay ni Sister Emma, ni Lilian, na alam ko po na hindi nila responsibilidad ang maglinis at magmalasakit. Pero alam ko po sa pagmamahal nila sa akin, dahil kapatid nila ako sa Panginoon, alam ko po ang Panginoon ang humipo ng puso nila upang pagmalasakitan ang mga bila. Ini-encourage ko po ang bawat isa na ito pong panahon na to, maging handa po tayo dahil marami na pong pagsubok. Kahit po ultimo, mahal natin sa buhay.
minsan gagamitin pa ng kaaway ang kasama natin sa church para testingin po ang tunguhan natin at ang pananampalataya natin. Pero magpakatatag po tayo at maging aware tayo kasi malapit na po tayong i-reward ni God. Alam ko po na ang paghihirap po natin dito, alam ko po susuklian ng Panginoon sa pagdating niya dahil lahat po na nangyayaring ito sa paligid natin. Noon ko pa po narinig sa mga pastor, maliit pa po ako, alam kong hindi mangyayari dahil inabutan ko po ang panahon na napakasagana, walang gera, walang tagutom, wala pong taghirap. Pero sinasabi na po sa simbahan, para po sa akin ng siraulo mga pastor, pero noong unti-unti ko pong nakikita na nangyayari na talaga pong dumating na po sa punto ko na kaya ko pong mawala lahat. Kaya ko mawala lahat, wag lang ang Panginoon. Kaya manatili lang po tayong magpakatatag. Alam ko po hindi kami nag-iisa na nakakaranas ng pagsubok. Pero isa lang po ang may ma-advise ko sa inyo, Daddy, na danas namin. Tuwi pong kakabahan kami, tuwing pong mamumroblema kami, lagi po namin ginagawa ng asawa yung lumukod at manalangin. At ang Panginoon po laging tapat sa mga pangako niya. Ang sagot po napakadali. Yung pong bilang ko sa Japliya, tinaasan po kami 300,000 na, kaya handa na po sana kami ng asawa ko na hindi na i-renew dahil di na po siya, kumbaga, kaya talaga. Pero napakabuti po ng Panginoon kasi nung pong gumawa ng mga extension na rin mga asawa ko, kulang pa po sa mga naghahanap at kahit ang mahal-mahal pinag-aagawan. Kaya gano'n na lang po ang kabutihan ng Panginoon dahil sobra pa po sa in-increase ng real estate ang dinagdag po ng renta namin. Kaya binabalik ko po ang papuri, pasalamat sa Panginoon. Amen. Nagpapasalamat po ako sa Panginoon kasi kahapon po at arawan po ng ating ina. Nabot niya po ng 64 years old po kahapon. At nagpapasalamat po ako na kahit 64 na siya, malakas pa po siya. At siya po yung nag-aalaga sa mga anak ko po. At patuloy pa rin po siya sa gawain. Hindi po siya kahit minsan tumatawag ako sa mga anak ko sa Skype, tinatanong ko, dadalawa lang sila sa bahay. Hindi po ako nag-word kasi alam ko nandun si Lord sa kanila. Pinoprotektahan ni Lord yung mga anak ko kasi ang nanay ko nasa gawain ko. Kaya nagpapasalamat po ako. At ngayon po, madadagdagan po tayo ng isa kasi parating po yung aking pinsan. Sabi ko nga po, kahit butas-butas ang bulsa, alam ko hindi ako pababayaan ni Lord. Amen. Basta makatulong ako at alam ko, through dito sa Dubai, maaakay ko yung mga kamag-anak ko po na doon sa Pinas. Alam ko, pupunta sila sa church pero minsan lang po. Minsan sa isang buwan, 2 beses sa isang buwan. Kaya dito po alam ko po, gagawa ang Panginoon na sa buhay po namin na magkakapamilya. At siguro kahit hindi ko po kapamilya, kung sabi ko, gagamitin ako ni Lord sa pagtulong, susurrender ko po yung aking buhay. Gagawin ko po ang lahat para lang po maraming kaluluwa ang mailap sa Kanya. Kaya nagpapasalamat po ako. Naiiyak po talaga ako kasi sa pagsubok po namin ngayon, sa bila namin pinapalis kami. Lahat po ng mga kasama namin sa bila, nagpapanik na po sila. Pero sabi ko, uunahin ko ang Lord. Ibibigay ko yung oras ko sa Kanya. Nalulungkot lang po ako yung iba. Wala po dito. Pero masaya pa rin po ako kasi sabi nga, pag may nagsarang pintuan, mas maluwang po yung pintuan na magbubukas para sa atin. Kaya patuloy ko pong kiniklaim kay Lord na kahit nagsara yung BS ngayon, mag-o-open po ng ibang BS. Kaya Amen. glory to God po. Lahat po ang Amen. papuri para sa Panginoon. Amen. Good morning, my brothers and sisters, and good morning kay Jesus Christ. I just want to praise the Lord for the things that He has done in our life. I've been struggling for a few days of pain. Hanggang ngayon, umuupo pa rin, but I glorify the name of the Lord for the strength. Salamat. Or sometimes, hindi mo maiwasan na nakakasala ka. It could be I said to God, ang
nagtatampo ako kay Pastor Teo. Kaya siguro pinaparusahan ako ni God. But I always admire the way he will bring her life. Ganon talaga ako eh. Nagtatampo ako, but in an instant, it will never go down until we will sleep in the bed. But I was really feeling sick Wednesday, Thursday. So I miss you a lot. Even the practice I can hear, I was praising the Lord inside of me. I praise God because yesterday also, it was the birthday of my mom. Talo ka kasi 74 years old na si mama ko. And for that 74 years, I praise the Lord for giving us a very wonderful mom. Lahat naman tayo makapagsabi, ang pinaka-the best mom in the whole world is our mom. Hindi po ba? 74 years is a big blessing to us already. I know that every one of us will die. Well, una-unahan lang yan. But what is important is the time you are here, the time we spend with the Lord is the most important thing in our life. Na bawat ginagawa sa Panginoon ay hindi biro po. But it is, gaya ng sabi na, there will always be a reward in everything we do for the Lord. Though our body is weak, but our spirit is strong. Always remember that hindi tayo laging nasa itaas, minsan bumababa. It is a circle of life that we have, and God will always give us a chance to experience every moment, trials, temptations, mawala ka man ng pera, mawala ka man ng asawa, mawala ka man ng friend or a material thing, but wag lang mawala ang Panginoon sa buhay natin. Because God is everything. Everything that He has is complete. So I glorify the name of the Lord. My lalap, I'm sorry. I thank the Lord for His goodness, and I will glorify Him. To God be the glory. Kailangan ko rin magandang umaga po sa inyo. Stand ako. Papawi lang. Kaya, sa isang buhay Kristiyano, nababasa po natin sa Bible na yung mapagsubok is a part of training sa ating commitment sa Panginoon, sa ating panampalataya sa Kanya. Hindi po ang isang pastor ay hindi din tao din lang po na minsan magkakaroon ng shortcomings. Dalab, kung nagtampo ka lang, sorry ha. May mga tampuhan minsan na actually ito ay kagagawan ng kaway because God, the devil wants to destroy any relationship. Yan po ang pagkatandaan natin. But if we will be strong with God and trample the works of the enemy, lahat po yan ay masasolve with the presence of God. Amen. So, basta magiging totoo lang po tayo sa ating puso, sa paglilingkod sa Panginoon, o totoo tayo sa ating sarili. Yan bang we should commit ourselves to the service of God kasi yun naman ang dahilan kung bakit tayo nandito eh. Kaya kung naglilingkod po tayo sa Panginoon, let us serve God. Sabay-sabay po tayo. Amen. Ipon ko po ang Panginoon dahil napakabuti po niya. And I know God is also
mababaw lang talaga ang luha ko, pero minsan hindi ko pinapakita sa inyo. But deep in my heart, umiiyak po yung puso ko. So, thank you God sa lahat ng bagay na ginawa. Panginoon. To God be the glory. Okay.